Batangas. Narito ang mga balita sa Palakat Weekend News ngayong March 1, 2025. Bilang pakikiisa ng pamahalaang lungsod sa pagdiriwang ng National Oral Health Month ngayong Pebrero, inilunsad ng Dental Services Division ng City Health Office ang Caries Free Club. Ang mga miyembro ng Caries Free Club ay ang mga Early Childhood Care and Development students sa lungsod na natukoy na may mga malulusog ng ngipin. Layunin ng naturang proyekto na sa murang edad ay maturuan ng mga bata ng tamang pangangalaga ng ngipin. Binigyan ng dental card ang 232 na miyembro ng nasabing club kung saan makakatanggap sila ng libreng oral examinations, oral prophylaxis o cleaning, dental treatment, fluoride application, pits and fissure sealants at tooth extraction sa loob ng 5 taon. Nagpaabot ng pasasalamat ang hepe ng Dental Services Division sa kanilang mga naging katuwang upang may sakatuparan ang nabanggit na gawain. Hiniling naman ni City Health Officer Dr. Rosana Barion ang suporta at kooperasyon ng lahat ng dumalo upang aniya ang higit pang mapalawak ang mga programa ng lokal na pamahalaan na naglalayong mapangalagaan ang kalusugan ng mga mamamayan. Nakiisa din sa selebrasyon si City Social Welfare and Development Officer Yasmin Candava, Bukal Claudette Ambida, mga miyembro ng sangguniang panglungsod sa pangunguna ni Vice Mayor Eliza Cruz at ilang kasapi ng Philippine Dental Association, Batangas City Chapter sa pangunguna ng Pangulo nito na si Dr. Rowena Hernandez. Tema ng pagdiriwang ay pamilya, ang una kong dentista. Inaprubahan ng mga miyembro ng sangguniang panglungsod ang Real Property Tax Amnesty Ordinance of Batangas City sa regular na sesyon nito noong February 24. Narito ang report. Isinasaad ang naturang ordinansa na inakda ni Councilor Ched Atienza na walang babayarang penalty at interest sa mga delinquent taxpayers o yung mga hindi nakabayad ng buwis sa takdang panahon. Sakop nito ang mga hindi nabayarang real property taxes sa pamahalang lungsod mula July 1, 2024 hanggang December 31, 2025. Hangad ng nasabing batas na maibsan ang pinansyal na pasanin ng mga property owners at hikayatin ang mga ito na tumalima sa obligasyon sa pagbabayad ng buwis. Ito ay maaaring bayaran ng buo o installment. Mula sa ulat ni Rona Endayo Contreras, Gerson Sanchez reporting. Nakamit ng Batanggenyong high school student na si King Villena ang grand prize sa Susunggo International Exchange City Youth Art Exhibition na idinaos noong December 2023 to April 2024. Ang detalye sa report ni Marie Villena Lualhati. Ang Susunggo International Exchange City Youth Art Exhibition na isa ring competition ay bahagi ng pagdiriwang ng 30th anniversary ng Sister City Relationship ng Susunggo, South Korea at City of Blacktown sa Australia na naglalayong higit na mapalakas ang pagkakaibigan at magandang ugnayan ng mga sister cities mula sa iba't ibang bansa. Ito ay nilahukan ng 10 sister cities ng Susunggo kabilang ang Batangas City. Ang lungsod ng Batangas ang tanging syudad sa Pilipinas na may sister city agreement sa Susunggo na nagsimula pa noong November 2009. Ipinakita ni Villena sa kanyang artwork na may titulong A Piece of Camaraderie ang maayos at pangmatagalang ugnayan at matibay na pagkakaibigan ng mga lungsod mula sa magkakaibang bansa. Ginawaran naman ng Best Prize Award si Justin Magbohos para sa kanyang artwork na may titlong Together as One. Habang tumanggap ng Special Award ang 3 pang kinatawan ng lungsod na sina Andrea Sari Martinez, Andrea Julian Abacan at Stephen Charles Arevalo. Nag-courtesy call lamang ito kay Mayor Beverly Dimacuja upang ipagkaloob ang kanilang mga artworks. Kinilala rin ng Batangas City Tourism Office ang husay at galing ng mga batang artist sa pagdiriwang ng National Arts Month ngayong Pebrero. Para sa Palakat Weekend News, Marie Villena Lualhati reporting. Sa
pagdiriwang ng 35th Civil Registration Month ngayong Pebrero na may temang Building a Resilient, Agile and Future Fit Civil Registration and Vital Statistics System, nagsagawa ng symposium ang Batangas City Civil Registrar's Office upang ipabatid sa mga miyembro ng ethnic group na Sama Badjao ang kahalagahan ng pagpapatalang sibil. Ang detalye ng ulat na ito mula kay Liza de los Reyes. Ang naturang grupo na nagmula sa Mindanao ay matagal nang naninirahan sa Barangay Wawa sa Batangas City. Kinupkop sila ng pamahalang lungsod, kaya naman minabuti ng mga kawani ng BCCRO na maturuan ang mga ito ng pagpaparehistro ng kapanganakan, kasal at kamatayan. Katuwang ng lokal na pamahalaan sa nasabing gawain ang NGO na ESMA APH Project na nangangalaga sa kapakanan ng indigenous peoples tulad ng Sama Badjao. Tinalakay ng Regional Director ng NCIP Calabarzon na si Attorney Josefina Rodriguez Agusti ang RA 8371 o Indigenous Peoples' Rights Act of 1997 na isang batas upang maproteksyonan ang mga karapatan ng mga katutubo at upang itaguyod ang pang-ekonomiya, panlipunan at kultural na kapakanan ng mga komunidad na ito. Para sa Palakat Weekend News, kasama si Gerson Sanchez, Liza Perez de los Reyes reporting. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang palaala. Mahahalagang paalala upang maiwasan ang sunog. Siguraduhin gumagana ang fire alarms at sprinklers. Sanayin ang sarili at mga kasamahan sa evacuation plan at sumali sa mga fire drills. Isara ang LPG kapag hindi ginagamit. Ipasuri sa electrician ang koneksyon ng mga kuryente taon-taon. Tanggalin sa pagkakasaksak ang mga gamit matapos tong gamitin. Huwag pabayaan ang mga nakasinding kandila o sigarilyo. Turuan ang mga kabataan ukol sa pag-iwas sa sunog. Alamin ang paggamit ng fire extinguisher, hilahin ang pin, itapat ang hose sa pinagmumulan ng apoy, diinan ang pindutan, at galawin ang hose na parang winawalis ang apoy. ang kabuang bilang ng mga bagong aplikante at nag-renew ng business permit sa Business Permits and Licensing Office sa Integrated Business One-Stop Shop o BOSS sa Bay City Mall mula January 2 hanggang February 15 ngayong taon. Ang kabuuang halaga ng naging koleksyon sa business tax mula January 1 hanggang 31 ay 631,910,538 pesos and 9 centavos. Nagkaroon na extension ang pagbabayad hanggang February 14 kung kaya't halagang 17,823,507 pesos and 50 centavos ang napadagdag. Bukod sa tax on business, kabilang sa koleksyon ng City Treasurer's Office na umabot sa kabuuang halaga na 886,623,333 pesos and 70 centavos mula January 1 to 31 ay ang mga ibinayad ng mga mamamayan sa real property tax, regulatory fees at user charges,
at nadagdagan pa ng 80,489,067 pesos and 58 centavos sa koleksyon mula February 1 to 14. Ang naturang halaga ang siyang ginagamit ng pamahalaang lungsod sa pagtugon sa mga pangangailangan ng mga mamamayan, partikular sa mga proyekto sa infrastructure at social services, gayon din sa administrative expenses dito. Humigit kumulang sa 2,000 kinatawan ng iba't ibang establishmento sa lungsod ang dumalo sa Business Refresher for All Dedicated Summit Series na ginanap sa Batangas City Sports Center noong February 26. Ang detalye sa report ni Angel Varona. Ang naturang summit ay programa ng Office of the City Environment and Natural Resources Officer na naglalayong higit na paigtingin ang kaalaman ng mga participants hinggil sa mga bagong patakaran at regulasyon na ipinatutupad ng national at local government ukol sa pangalaga sa kalikasan, gayon din ang mga best practices at mga strategies for compliance. Ayon kay Batangas City Environment Officer Oliver Gonzalez, katuwang ng pamahalang lungsod ang mga business sector sa pagtataguyod ng responsableng pamamahala ng basura at sa pagpapanatili ng malinis na komunidad. Nagpasalamat din siya sa patuloy na pagsuporta ng mga ito sa mga inisyatibo ng lungsod para sa pangangalaga ng kapaligiran. Tinalakay ni Ilona Lynn Javier ng OSENRO ang Presidential Decree 1586 at ang mga general provision ng Environment Code of Batangas City na inakda ni Congressman Marvy Marino noong 2010. Binigyang diin din niya na kailangang mabalikan at matutukan ang mga nakasaad sa E-Code upang matiyak ang compliance ng mga business owners. Pinalalahanan naman ni Marlene Velasco mula din sa nabanggit na tanggapan ang mga dumulo tungkol sa environmental compliance requirements na kinakailangang i-accomplish ng mga business owners. Nagbigay naman si Jane Godoy mula sa OSENRO ng mga paalala ukol sa solid waste management na ipinatutupad sa lungsod, kabilang ang tamang pamamaraan ng waste segregation at disposal sa bawat business establishment. Ipinaliwanag ni Engineer Eileen Paglikawan ang mga hakbang na dapat gawin ng mga business owners upang makaiwas sa parusa at multa dulot ng paglabag sa environmental laws. Tampok din sa nabanggit na okasyon ang pagbabahagi ng best practices ng mga kinatawan mula sa SM City Batangas at First Gen Clean Energy Complex. Para sa Palakad Weekend News, kasama si Vanessa Palas Villena, Angel Varona nag-uulat. Yan ng kabuuan ng mga balitang tampok sa Palakad Weekend News ngayong gabi. Ako po si Rona Endaya Contreras. Magandang gabi at marami pong salamat sa inyong panonood.